Humingi ng tulong kay Pangulong Duterte ang pamilya ng flight attendant na natagpuang patay at hinihinalang ginahasa sa isang hotel sa Makati. Nagpapatuloy na ang ikangay inquest proceedings sa 11 kasama niya nang mangyari ang insidente. Ang isa sa kanila na anak ng mga awit na si Claire de la Fuente itinanggi ang bintang. Yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Tulad ng mga ordinaryong kabataan, isa sa mga hilig ng 23 anyos na si Christine Dacera ang mag-TikTok. Sa mga makeup tutorial, pati na sa pag-aayos ng sarili bilang flight attendant, makikita ang masayahing si Christine. Maraming salamat po. Pero lahat ng ito, magiging alaala na lamang niya. Matapos matagpo ang patay si Christine sa loob ng isang hotel room sa Makati. 11 personalidad ang dawit sa inquest proceedings para sa reklamong rape with homicide dahil sa pagkamatay ni Christine. Kasama sa kanila ang anak ng singer na si Claire de la Fuente na si Gregorio Angelo Rafael de Guzman. Ayon sa Makati Police, isa si de Guzman sa mga kasama sa year-end party noong December 31 sa City Garden Grand Hotel sa Makati City. Si Gregorio nagpa-interview sa media kanina kasama ang ina. Hindi raw totoong iniwan niya si Christine nang makitang walang malay na ito sa bathtub. Well, the rest ng mga nag-umalis na hotel ng earlier than usual, you're supposed to enjoy the party, di ba? Papahinga ka. Pag nasa hotel ka, you usually use the time given to you until 12. You ask for extensions, umalis sila. So definitely, yung plea na yan would suggest na something went wrong and they don't want to get involved. Nandun po kami, hindi namin iniwan si Tin. Until the end, hindi namin iniwan si Tin. Kaya ang sakit ng mga sinasabi nila, hindi nila alam ang nangyari. Tumingin sila sa CCTV, nandun kami, sa police station, sa ospital, sa hotel. Isang chef si Gregorio. Noong gabing yun lang daw na yon, ipinakilala si Christine na mga kaibigang flight attendant din. Nauna raw siyang natulog at nagulat sa nangyari kinabukasan. Chinek ko yung ilong niya, ginanong ko kung may air na lumalabas. Wala. Tapos, chinek ko kung may heartbeat siya. Wala rin. Sabi ko, Tin, babe, gising na, please. Tapos, inumpisa ako mag-CPR. Tapos, sa bandang isip ko, bakit ayaw niyang gumising? Malambot pa siya. Naalala ko nung binuhat namin siya, gamit yung kamay niya, yung arms niya, palabas ng tub, warm pa siya. Kaya kala ko masasave ko pa siya. Tapos, hindi matanggap ni Gregorio na dawit siya sa reklamo. Absurd po. Paano mo naging rape? Bakla po ako. Never po ako nakipagtalik sa babae ever in my life. Hindi ako natuturnan ng babae. Wala ho kaming tinatago. And I believe my son kasi tinawagan niya ako noon eh. Sabi niya, ma, may situation dito. Parang patay na yata yung girl dito. Bakla yung anak ko eh. Ang hirap i-admit. Pero alam ko yun, matagal na. Bata pa siya. Kaya lang siya, nagpapakadesente siya. Nanginginig ako sa takot. Nanginginig ako kasi ayoko ng sana maging fair lang ang laban. Huwag tayo, yung nag-expect kami na sana may fair play dito. Wag naman. Justice for Tin. Yeah, we're seeking justice too for Tin. May 3 personalidad ng hawak ngayon ang Makati Police. Si Gregorio naman, hihintayin daw ang paglabas ng warrant of arrest. May 7 iba pa na hinahanap ngayon pero wala pa ring paramdam. Inaabangan pa ng mga investigador ang resulta ng autopsy at ng PNP SOCO. Bukod sa tinitignan kung ni-rape si Christine, gusto ring malaman ng mga investigador kung may illegal na drogang ginamit sa party base sa salaysay ng isang suspect. Yung isa sabi niya, pagpunta ko sa CR, nakasara yung pinto pero nandun yung 3 bading. Alam ko may ginagawa, something like that. Tapos si Christine mismo nagsabi sa kay Romel, sa isang in custody natin, na sabi niya, yung friend niya talaga to cabin ko rin, sabi niya, parang may nilagay sa drinks ko, parang sumama pakiramdam ko, sabi niya. Sabi niya, sino naman? Nagbagit siya ng pangalan. And then, wala namang ginawa tong isa, parang pinabayaan niya lang. Diba? So, yung mga indications na parang they tolerated each other. No? So,
That's what happened. And then, yung sinasabi nga na ang natural cause of death supposedly is aneurysm. It's because pumutok na, tinatake si Christine, pumutok yung vein sa brain. It's because probably of yung taas ng level ng toxicity ng alcohol. Humarap din ngayong hapon ang paanig ng pamilya Dacera sa media. Humingi sila ng tulong kay Pangulong Duterte para makamit nila ang hustisya. Nanawagan sila sa mga basher na huwag husgahan ang anak. Mali raw sisihin si Christine sa nangyari. Okay, you can make your own stories. But, ito lang yung tanong ko. Ano bang karapatan nyo para babuyin at patayin ang walang kalaban-laban na babae na nag-iisa? Anong karapatan nyo? Ang mga abogado naman ng pamilya Dacera gagawa ng hakbang para patunayang nagdusa ang biktima sa mga kasama niya noong gabing iyon. We are disputing the findings of the SOCO, yung post-mortem report nila na they claimed na the cause of death was aneurysm, period. They didn't specify dun sa report yung mga hematoma, yung mga bruises that were found in the victim's body. That's why we seek another post-mortem report from an independent medical legal. That's why it's important that we wait for the other medical legal reports so that we can exactly determine what was the findings. We disagree with the findings of Dr. Sarmiento of the SOCO. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.